Maligayang pagbabalik mga idol ha. So malapit na rin ang pagsisimula ng unang window ng ating Gilas Pilipinas na kung saan ay magsisimula nga ang FIBA Asia Cup Qualifiers ngayong February sa susunod na taon. Ang tanong, kumusta na nga ba ang preparasyon ng ating national team? May exact player na nga ba? May bagong import na nga ba? Or may bagong head coach na nga ba? Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon mga idol. Ngayon, unahin natin ang coaching staff. As of now, si Coach Tim Cone pa rin ang head coach ngayon ng ating Gilas Pilipinas. Matapos nitong matulungan ang ating national team na masungkit ang makasaysayang gold medals sa Hangzhou, China sa nakaraang Asian Games. Well, ayon kay Coach Tim Cone, as of now, I'm still head coach until they hire somebody else. So, ibig sabihin mga idol ay siya pa rin ang head coach sa ngayon dahil hindi pa nga nakahanap ng panibagong head coach ang SBP. Discussions in the next plans for Gilas are still ongoing according to Coach Tim Cone. So, tinatrabaho na ngayon mga idol ng SBP ang kanilang mga plano bago ang unang window ng FIBA. Ang hinahanap ngayon ng SBP ay ang head coach na pwede maging long-time coach hanggang 2027. Ayon mismo sa source na top candidate ngayon atong si Coach Tim Cone upang hawakan ang ating Gilas Pilipinas. Well, bakit nga ba si Coach Tim Cone ang bet ng mga fans? Well, kung titingnan natin ang resume ni Coach Tim sa Wikipedia ay 25-time PBA champion, 2-time Grand Slam, 5-time Coach of the Year, at 9-time PBA All-Star Head Coach. Sa medals naman, naging gold medalist noong 1998 Jones Cup, 2019 gold medalist noong Asian Games, bronze medalist noong 1998 Asian Games, at gold medalist sa kakatapos lang na Asian Games sa Hangzhou, China. So kung pagbabasihan natin ang background ni Coach Tim Cone, ay syempre overqualified na talaga kung pagbabasihan natin to mga idol. Sunod, sino-sino nga ba ang magiging possible na susunod na import ng ating national team? Well, matapos ang hindi magandang nangyari kay Justin Brownlee na kung saan ay sinuspindi nga ito ng FIBA dahil sa mga nakitaan nga ito ng cannabis sa kanyang katawan. Malaking katanungan ngayon ay kung sino nga ba ang papalit ngayon dito kay Justin Brownlee. Well, hindi lang naman si Brownlee ang naturalized ng ating Gilas Pilipinas. Nandyan sina Onyeka Okonwo at Jordan Clarkson. Yun nga lang, mahirap talagang kunin ang kanilang serbisyo dahil may kontrata sila sa NBA. Well, ayon nga mismo kay Sir Dean Kinito Hanson, ay top candidate ngayon bilang naturalized import ay atong si Magnolia Hotshot import Tyler Bay. 6'7", power forward position. Na-draft nga ito sa NBA noong 2020 NBA draft. Bata pa ang player na ito mga idol at malaki ang maitulong nito sa ating Gilas Pilipinas. As of now sa PBA, nag-average nga ito ng almost 30 points at 13.5 rebounds per game. Nadala nito ang Magnolia bilang top team ngayon sa PBA. Eligible din sa Gilas si Bay dahil hindi pa ito nakapag-commit sa ibang bansa para sa FIBA. Si Jefferson kasi ay hawak na ito ng Jordan at posibleng hindi nila bibitawan si Jefferson dahil maganda ang nagawa nito sa national team ng Jordan. Candidate din si NLEX import at former Lakers player na si Thomas Robinson, isang 6'10" center power forward. As of now, tikom ang bibig ng SBP kung sino nga ba ang susunod na head coach at import ng ating Gilas Pilipinas. Samantala, haharap sa malaking parusa mula sa Game and Amusement Board or GAB etong si Coach Pido Herencio dahil sa pagpapakita nito ng baril. Ang masakla pa dito mga idol ay sa harap pa mismo ni PBA Commissioner Willie Marshall. Sabay sabing, "I'll shoot you later, Happy New Year and Merry Christmas." Nagsimula ang gulo sa third quarter sa laban ng NLEX Road Warriors kontra sa Northport Batang Pier na kung saan ay na-shoulder check ito ni GM Calma. Pinakalma naman ni Frankie Lim etong si Robinson pero hindi ito nagpapatalo hanggang umabot sa trash tukan at umabot nga sa tunnel ang girian sa pagitan ng magkabilang panig at kalaunay naglabas na ng baril si Coach Pido at pinagbantaan si Robinson. As of now, wala pang inilabas na statement ang GAB at PBA sa posibleng kahihinatnan ni Coach Pido. Ayan, okay.
So ito na ako ha. So ito yung aking final word. So can San Miguel breathe life sa Gilas program natin? Definitely yes. If we're going to talk about basketball, and that is the PBA, since 2015, no? 18 out of the 18 championships, out of the 18 titles na ipinamigay, 15 po napunta sa San Miguel. 1 went to Rain or Shine, and then 2 sa Talk and Text. So looking at that history, makikita natin how San Miguel, especially Boss Ramon Ang and Boss Al Francis Chua, are really born winners, are really bent in winning. Paano pa ho kung national team natin? Alam naman ho natin yung history ng San Miguel when it comes to hosting or bankrolling a basketball team natin, especially yung national team natin. No? Yun nga lang, the last time na yung San Miguel po, no, humawak ng national team, andyan po ho si Boss Danding Cojuangco. 'Di ba? Na yung mando, na yung utos, na yung pirma pagdating sa budget, galing po kay Boss Danding. No? So it's going to be a challenge now for Boss Ramon Ang. Kasi alam naman natin, no, si Boss Ramon Ang, sport po nito, kotse, tsaka mga motor. 'Di ba? Pero yung basketball ni Boss RSA, andyan dyan po yan. No? Hindi yung nawawala yan. Kaya nga po sila yung winningest team eh. San Miguel, winningest team, di ba? And they have the winningest coach now in Coach Tim Cone. So hindi na ko question yan. Actually, kung ako nga po ang tatanungin ninyo, yun pong pag-take over ng San Miguel dito sa SBP at Gilas program natin, dapat nangyari pa ho ito bago yung World Cup eh. 1 year before the World Cup, we could have gotten a different campaign, a different result dito ho sa nakalipas na World Cup. No? So siguro na puwersa na lang ho itong San Miguel na umupo dahil nga po sa walang nangyayari. And kung ako ang inyong tatanungin, no? Ito, wag niyo sabihin na pabor ho ako sa San Miguel. May history ho ako with San Miguel, and 'di ba? So wala ho akong kinakampihan dito, sinasabi ko lang ho yung totoo. Dahil para po sa akin, ang huling baraha po natin para gumanda yung Gilas program natin, para umangat, para maabot natin yung mga gusto ho natin for our Gilas men's basketball team, ay ito pong San Miguel. No? And I'm going to be disappointed kung magfe-fail po ulit ito. So sana hindi ho mangyari yan. Kasi sa totoo lang po, after the MVP group, wala naman ho tayong ibang pipiliin to manage yung atin pong Gilas program eh. And now, we're looking at San Miguel, di ba, steering the wheel para sa national team natin, which is a welcome development. Kasi pagdating ho sa basketball, pagdating ho sa PBA, sila po yung namamayagpag. Nakialam mo sila sa NCAA, sila na naman po yung namamayagpag. Di ba? Kumbaga, ang San Miguel group ho are always 2, 3, 4, 5 steps ahead of the MVP group. And now that they are with Gilas, yung expectation po ng tao ganun din. And hopefully, hindi po tayo ma-disappoint dito. Dahil ang